Grabe, nakakagulat ito. Hindi akalaing sasabihin ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil may inamin siya sa Hong Kong tungkol sa pag-aresto ng ICC sa kanya at ito ang nakakagulat. Malacanang nagsalita na. Nakahanda ang gobyerno sa anumang maaaring mangyari. Yan ang pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz kasunod namang hindi pa kumpirmadong ulat na may arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang higain ko na lang sa inyo, total kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Pambihira, isang pahayag ang binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng ating mga kababayan sa Hong Kong at ito ang gumulat sa marami. Pero bago natin pag-usapan ang kanyang nakakagulat na revelasyon, balikan muna natin kung bakit siya hinahabol ng International Criminal Court. Matagal nang pinag-usapan ang posibilidad ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay Duterte dahil sa kontrobersyal niyang kampanya laban sa illegal na droga. Pero nitong huli, lumakas ang ugong-ugong. May warrant ng araw laban sa kanya. Ngunit ano ang sagot ng dating Pangulo? Sa isang hindi inaasahang pahayag, diretsahang sinabi ni Duterte, ang balita ko, may warrant daw ako. Yung sa ICC or something, matagal na ako hinahabol ng mga blank na yan. Kung ibang politiko ang nasa kanyang posisyon, malamang ay maghahanap ng paraan para umiwas o ipaglaban ang sarili sa korte. Pero kay Duterte, tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang mas nakakagulat, wala siyang balak lumaban. Total ganito na lang swerte ko sa buhay. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magagawa Hulihin tayo o ikulong tayo. Ano ang ibig sabihin nito? Isa ba itong paraan ng paninindigan o simpleng pagkilala na wala siyang magagawa sa sitwasyon? Mas lalong nagkaroon ng tensyon ang usapin nang biglang nagsalita ang Malacanang. Ayon sa Malacanang, we've heard that an arrest warrant has been issued. Ayon kay President Communications Office, PCO Secretary Jay Ruiz, nakarating na rin sa kanila ang balita ukol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Pero ang tanong, ano ang gagawin ng gobyerno kung sakaling totoo nga ito? The government is prepared for any eventuality, sabi ni Ruiz. Pero walang detalyeng ibinigay kung susuportahan ba nila si Duterte o kung ipapaubay nila ito sa international courts. Dito papasok ang isang malaking tanong na bumabagabag ngayon sa marami. Kung may arrest warrant na nga laban kay Duterte, makakauwi pa kaya siya ng Pilipinas ng malaya? Pero teka, hindi lang ito ang ikinagulat ng mga Pilipino. May isa pang pahayag si Duterte na hindi akalaing manggagaling sa kanya mismo. Ano man ang kasalanan ko? Sa halip na tahasang itanggi ang mga paratang, tila nagtanong pa siya, ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Kung titignan, hindi niya direktang sinabing inosente siya, pero sinabi niya na ginawa niya ang lahat para sa bayan. Therefore, ang tanong, dapat ba siyang parusahan kung ang kanyang layunin ay protektahan ang mga Pilipino mula sa salot ng droga? Hindi lang iyan, tila may pahaging rin si Duterte sa kanyang mga kritiko. Assuming na totoo talaga ang naririnig nyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa inyo at inyong mga anak sa ating bayan. Ang malaking tanong, kaibigan, lulusob ba ang ICC sa Pilipinas o kung saan nilang kukunin si Duterte saan man ito naroroon? Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC kung may arrest warrant nga laban kay Duterte. Pero kung totoo ito, papayagan ba ng gobyerno ng Pilipinas na mahuli ang dating Pangulo? O ipaglalaban nila ito bilang isang isyu ng soberanya? Habang wala pang kasagutan, isang bagay ang sigurado. Ang pahayag na ito ni Duterte ay nag-iwan ng matinding palaisipan at kaba sa marami. Ano sa tingin mo, kaibigan? Dapat bang harapin ni Duterte ang ICC o dapat bang
ipaglaban siya ng gobyerno ng Pilipinas? Abangan natin ang susunod na kabanata sa isyong ito dahil siguradong may kasunod pa ito. Have mercy, O God. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Sapagkat tayo ay dapat humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng nararapat ayon sa ginawa niya, mabuti man o masama. 2 Korinto 5:10. Ang usapin ng hustisya sa mundo ay palaging puno ng kontrobersya. May mga taong hinahatulan, may napapawalang sala, at may mga lumalaban upang mapatunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. May isang hukom na walang kinikilingan at siya ay ang ating Panginoon Kristo. Maraming debate kung dapat bang pabayaran ng isang tao ang kanyang mga ginawa sa harap ng korte ng tao. Pero isang mas malaking katotohanan ang dapat nating isipin. Darating ang araw na harap tayo sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Sa harapan niya, walang itinatago, walang abog. Siya ang ating abogado at walang paraan para umiwas. Lahat tayo ay huhusgahan ayon sa ating mga ginawa. Ngunit dito rin natin makikita ang pinakamalaking biyaya. Siya ang ating Panginoon Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Kung tayo lamang ang haharap sa hustisya ng ating Panginoong Diyos, siguradong lahat tayo ay mahahatulan. Pero sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, may pag-asa tayong mapatawad at maligtas. Hindi tayo maliligtas ng sariling gawa o depensa, kundi sa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Kaya ano ang dapat nating gawin, kaibigan? Sa halip na umasa sa hustisya ng tao, lumapit tayo sa ating Panginoon Kristo. Kilalanin natin na siya lamang ang tanging daan patungo sa tunay na kalayaan. Huwag tayong matakot sa hukuman ng mundo. Matakot tayo na humarap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung tayo ay nasa panig ng ating Panginoon Kristo, wala tayong dapat ikabahala sapagkat siya ang ating judge. Siya ang ating defense attorney at siya rin ang batas. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Maari may mga paghatol sa mundong ito, pero ang tunay at walang hanggang hustisya ay sa ating Panginoon Kristo lamang. Handa ka namang humarap sa Kanya. Tanggapin mo ang ating Panginoon Jesus ngayon, kaibigan, at lumakad ka sa Kanyang liwanag sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kagustuhan at mamuhay tayo ng sang-ayon sa Kanyang kalooban. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin. At salamat po dahil po sa inyo ay binigay niyo po ang lahat ng kahatulan sa aming Panginoon Jesus na siyang tunay na aming hukom at tagapagligtas. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng may takot sa iyo at hindi sa tao, naway sa bawat pagsubok ng hustisya sa mundo, manatili kaming tapat sa iyo at magtiwala sa iyong plano. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang pamilyang Duterte, lalong higit si Pangulong Duterte, si VP Sara, ang kanyang buong sambahayan. Kung ano man, Panginoon, ang nagawa ng aming mga lider, tulungan niyo po silang makilala ang kanilang pagkakamali at tumalikod sa mga ito. Nawa po'y gabayan, Panginoon, ang hustisya ng aming pong bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat ang mga taong nasa katungkulan. Gawin din, Panginoon, kami mga mamamayan, gabayan niyo po, Panginoon, na maging tapat din. Ngunit tulungan niyo po kami na makita ang tunay naming katapatan sa aming Panginoon Kristo mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa inyong pong pag-ibig sa amin. At salamat sa inyong paggabay. Gawin din, Panginoong Diyos, salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito sa amot hiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen.